Sige. Bago tayo po. Bago. Bago tayo po. Okay. Samahan niyo muna ako sa... Saan tayo pupunta? Joke lang. Sa ano? 1 John 4. Sino may mga Bible? Wala? Bible mo na. Wala. 1 John 4, 7 to 16. Sige, hayaan niyo lang ako Hayaan niyo lang akong basahin to bago tayo umupo. Sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Lagot. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sige, tawid na lang tayo sa 16. Sabi dito, 15. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos na may nananatili sa Kanya, 16. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. Bago tayo umupo, sabihin natin sa katabi natin, makinig tayo. With matching tape. Okay, pwede na po umupo. Yan. Okay. Kamusta? Kamusta tayong lahat? Okay lang, kamusta? Saan galing? Bahay. Ayan. Bago ko mag-umpisa, i-share lang ako. Kasi, kanina, habang nagmomotor kami, sabay kami nila pastor, habang nagmomotor kami, sa bahay ako, may hinanda na talaga ako, may hinanda akong topic na i-present sa inyo, yung pag-aaralan natin. Tapos, bigla na lang nagmomotor, parang ting, bigla na lang tumunog na parang, may ibang, may gano'n, may ibang revelation na, parang may sinasabi na, parang iba, yan ang sinasabi, ibahin mo, gano'n. Lagot, Lord, pa naman ako sa isa ganyan. Ibahin mo, siyempre, hindi ako kasing, kumbaga sabihin na natin, literal, hindi ako kasing galing nila Brother Ed, kilala si Brother Ed, ba? Sila Pastor Alex, sila Brother John na, alam niyo, pag talagang sinabi ni Lord na, gusto ko ganitong, ganito i-present mo sa kanila, ganitong sabihin mo sa kanila, parang, andyan na, at kaya nila. Ako, tatawa na lang ako. Pero sige, hayaan natin na si Lord ang mag-move sa oras na ito. So, sige po, palakpakan mo natin ang Panginoon. Ayan, sino ang nagmamahal sa Diyos? Taas ang kamay. Sino yung nandito nung last time na tumayo ako dito? Sino yung nandito? Kuya, wala ka? Nandito kayo na? Yung huling nandito ako. Yung tumayo din ako dito. Ayan. Bali, pangalawa. Actually, ito, continuation to nung una. Yung una natin pinag-aralan ay tungkol sa kung gaano tayo mamahal ni Kristo. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan, pagmamahal pa rin. Pero anong klaseng pagmamahal? Na ang Diyos na nasa langit ay yung mismong pagmamahal. Di ba? Ano ba yun? Marami sino nanonood ng, yung mga teleserye na, yung huli, yung dati yung walang hanggan, di ba? Na sino yung bida doon? Si Coco ba? Tsaka si Julia? Pero, sino yung mas naging bida? Di ba yung talagang mas matagal nang nagmamahalan? Sino yun? Si Richard tsaka si Don? Hindi sila nakaka-relate. Mga tunay na lalaki to. Di nanonood ng teleserye. Ayun. So, maraming mga pinofront sa atin. TV, mga magazine na, mga radyo. Yung tipong sinasabi nila, ano ba talaga yung pagmamahal? Sinasabi nila na ang pagmamahal pagsusungkit ng mga bituin at pagbibigay sa iyong nililigawan. Nagawa mo na ba? Tapos, ano ba? Yung tipong, ang pagmamahal, pag binigyan mo ng bracelet yung nililigawan mo, o kaya sing-sing. Diba, madalas mga high school yan mga college na, mahal kita, bibigyan ka ng
bracelet, necklace. May gumawa na? May napagbigyan na? Wala pa. Diba? Pero kung sa totoo lang, kanino or ang bawat tao may naging basihan ng kanilang pagmamahal. Ano yun? Pwedeng pagmamahal ng tatay nila sa nanay nila? Paano minamahal ng tatay nila yung nanay nila? Sorry po. Yun yung pagmamahal. Kasi di ba sabi, susukitin daw yung bituin. Binigyan nga ng bituin. Oo. Yun nga lang. Ano ba? Ano bang klaseng pagmamahal? Ha? Puro naman tayo kabataan dito. Wala namang underage dito. Sabi, pagmamahal, pagmahal mo ko, ibigay mo sa akin yung buong pagkatao mo. Patay! Ano klaseng pagmamahal yun? Yun yung naging basihan. Ano pa? Ano pang klaseng pagmamahal? Kung mahal mo ako, tumalong ka dun sa tulay. Patay kang bata. Ang di ba? Parang hindi ganun kalupes, di ba? Hindi ganun paniwala, credible, yung pagmamahal. May gumawa pa sa inyo. Pero ano yung gusto mong i-front dito? Na ang Diyos na ito, na ating sinasamba, siya yung talagang kumbaga sa libro yung author, yung nagsulat, tunay, original. Maraming kasing peke, mga China made, ganyan. Siya yung tunay na nagsulat o nagpresenta kung ano yung tunay na pagmamahal. Paano kaya? Paano niya pinakita? Hindi kayo? Paano ba? Sumungkit ba ng bituin? Ano? Wala idea. Ayan. Sa paanong paraan, malalaman natin mamaya. Introduction pa lang yun. Okay, sige. Balik tayo. Sundan natin yon sa Ephesians 3:17 hanggang 19. Sabi doon, I pray that you... Teka, Tagalogin natin. Mga tayong dito. Sabi sa Tagalog, may nakakita ba? Wala. 3:17 hanggang 19, sabi dito, naway, makinig tayo. Sabi dito, naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Sinong nananalig kay Kristo? Nasa mamay. Upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. 18. Maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig. Grabe, matingkala. Na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Grabe, di ba? Ito yung pagpapakita na, tawag dito, pamamanhig. Sino nagsulat kaya nito? Rekta bang... sige, hindi tayo nagpapakilala. So natin yung author na to, namamanhig sa atin lahat na maging sapat na dahilan naman yung pagmamahal natin kay Kristo Jesus para, para manalig tayo. Saan? Manalig tayo saan o kanino? Sa kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen ba? Kasi ang Diyos na ito, wala naman siyang gagawing masama sa atin. Wala naman siyang planong masama sa atin. Sabi nga sa Jeremiah, di ba? Na ang Diyos na ito, walang planong masama sa ating lahat. Kumbaga sabihin na natin, isang tatay at isang anak. Ang tatay ba, kaya ka pinag-aaral para mapariwara ka? Ang tatay ba, kaya ka, sabihin na natin sinasabihan kasi may ginawa kang tama? Hindi, di ba? Kadalasan, nagkakausap tayo ng mga tatay natin, kailan? Pag may nagawa tayong mali, sino nakaka-relate? Di ba? Kadalasan, ang bonding ng tatay at ng anak, pag pinapagalitan. Yun ang bonding. Di ba? Kahit na, minsan sa tingin natin. Sige, balik tayo. Sa tingin natin, parang sobra. Bakit? Araw-araw na lang, sabi nga dun sa kanta, di ba? Ang agahan, ang almusal ay sigawan. Ang kantuhan natin, hindi, sa magjowa yun. Sa pamilya, sa mag-ama. Na sabi nga, gawin natin literal, ang agahan daw, sermon. Sabi natin ganyan. Ang tanghalian, tamang bulyaw lang. Ang hapunan, may kasamang suntok na. O, di ba? Buo na yung pagkain mo isang araw. Di ba? Okay, balikan natin yun. Yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, kadalasan ang bonding na ng tatay at ng anak, yun na nga. Sermon, pag nagagalit,
Pero ano yung gusto kong i-extract o ipakita sa inyo? Kasi ang tatay, hindi ka naman yan papagalitan pag tama yung ginawa mo. Tama ba? O kaya, sabi natin minsan, extreme yung mga tatay. Pero, pag hinukay mo yan, ang pinakadahilan talaga kung bakit tayo sinasabihan ng mga tatay natin, ng mga nanay natin, kasi may nagawa tayong hindi maganda. Hindi tama. Amen. Tama yun. Na ayaw ng tatay natin na gawin natin kasi wala namang maitudulot na mabuti sa atin. Amen ba? Kasi mahal tayo ng tatay natin. Okay ba? Sabihin na natin may mga tatay na medyo mabigat kung anong tawag doon? Mag-disiplina. Di ba? Hindi ako tatay. Pero minsan parang namigan na. Malapit na. May chan. Ang tunay na laki kasi may chan eh. Ayan. Sige. Wala mga tayo mga segue. Ayan. Na may mga tatay kasi na, alam niyo na, medyo mabigat ang pagdidisiplina. May kilala kayo gano'n? Meron din mga tatay na parang tama na yung masabihan niya yung anak niya. Meron naman tatay na wala namang naibibigay. Pero, unting sigawan, okay na sa kanya. Iba-iba yung approach para maitama yung pagkakamali ng anak. Bakit? Sinuulit ko. Kasi may nagawa tayong mali na ayaw ng tatay natin maulit natin. Amen ba? Ayan. Okay, tanong ko kanina, paano ba pinakita ng Diyos na ito yung pagmamahal niya sa atin? Ibigay ako ng isang example o isang way para makita natin. Anong tawag dito? Bible. Bible. Paano mo nasabing Bible? May nakalagay? Okay, salita ng Diyos. Amin ba? Although ganyan yung balot. Kasi pag ako sa mga ka-teammates ko, syempre nakakita nila, basketball, ano yan? Pagbukas nila, Bible pa. Okay, yung Bible, para sa akin, ito yung, kumbaga sa magkasintahan, ito yung love letter ng lalaki dun sa babae. Hindi ba na kayo? Hindi sige, balikan ulit natin. Ang Biblia, mamaya sasagutin natin. Tatantay ka. Magiging masaya tong gabing to. Pero mabilis lang, di tayo maiinip. Okay, ang Biblia, yung kabuuan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen ba? Niniwala kayo, bakit nakasulat nga dito kung paano o gaano tayo kamahal ng Diyos na ito? Amen ba? Nasabi dito, ang pagmamahal ng Diyos, number 1, sabi dito, hindi nagmamaliw. Ano yung nagmamaliw? Hindi natatapos. Hindi kumukupas. Kumbaga yung damit mo, pag nilabhan mo, mga ilang buwan, wala na. Kupas na. Yung mga dahon na ang gaganda, yung mga bulaklak, kupas. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi kumukupas. Sino dito mga para sa lahat kahit sa mga matatanda. Sino dito nakaranas mang ligaw? Sino dito? Ako, naranasan ko yan. Kahit mga matatanda. Di ba? Enjoy itong gabing to, sabi ko sa'yo. Sino yung nakaranas? Ito usapang matino. Mga lalaki naman tayo dito eh. Sino dito yung nakaranas ng ligaw? Sino dito? Hindi pa kayo? Ano kayo mga tagilid? Sige. Bakit? Okay. Sino yung mga nagtaas? Okay, natatandaan ko kayo. Siguro yung iba ayaw nang aminin hiya sa katabi no? Okay. Pag ikaw nanligaw, walang pilosopuhan Pag ikaw nanligaw, ano ba? Galit ka dun sa tao? Mahal mo yung tao? Ano ba? Bakit mo nililigawan? Mahal mo yung tao. Amin ba? Uy, ano? Maganda kasi hindi pa, walang nararamdaman. O yung medyo yung mga bata na sa atin. Kuya Chris, bakit ka nanligaw dati? Bakit ka nanligaw dati? Kasi para siya yung yung hinahanap ng damdamin. O para siya yung kulang ako pag wala siya. Parang kasta yun O sige, sabihin na natin ganito, padaliin natin yung sinabi niya. Liligawan niya kasi may nararamdaman siya. Hindi negatibo, kundi positibo. Ano yun? Mahal niya. Tama? Naligaw ka na. Okay, naligaw siya para ipakitang mahal niya talaga. Kasi maghihirap ka di ba? Magbubuno ka doon. Hindi nga tayo nakaranas ng pinagsisibak ng kahoy. Naranasan niya, Brother Jun? Hindi naman. Nagsisibak ng kahoy.
Ko? Ako niligawan. Ay! Alam nyo, may explanation doon. May explanation doon, mga kabataan. Pakinggan nyo to. Bakit si Brother Jun yung niligawan? Kasi, Pogi. pag ikaw, tama yun, pag ikaw Kristiyano, sino yung kamukha mo? Diyos. Ang Diyos ba gumagawa ng pangit? O si Lord ba mismo o ang Diyos Ama ba mismo pangit? Wala naman. Kahit tingin mo sa katabi mo, parang di na maipinta yung mukha kasi parang tagyawat na tinubuan ng mukha, mga ganun ba? Pero ang Diyos hindi nagkamali sa paglilikha sa'yo. Once na ikaw talaga nakakilala kay Kristo Jesus, pogi ka. Bakit? Kasi kawangis mo kamukha si Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Dami na natin Balik tayo ulit. Number 1, sabi doon, hindi nagmamaliw ang pagmamahal ng Diyos. Amen ba? God's love is everlasting. Sabi nga doon, Jeremiah, I have loved you, minahal kita with an everlasting love. Hindi nagmamaliw, hindi napuputol. I have drawn you with loving kindness. Amen. Naintindihan ba natin yun? English. May Tagalog kayo? Sige. Okay lang, pero explain ko na lang. Kuya Chris, total tinanong kita kanina, yung niligawan mo, siya na yung asawa mo? Pero bago siya, may niligawan ka bang iba? Meron. Ay, hindi. May nagpabulit sa akin. Gumaya ka. Ba talaga magwapo, no? Sige. Ano yung gusto ko i-pertain dito? Di okay lang. Huwag na. Basahin natin ulit. I have loved you with an everlasting love. Minahal kita nang hindi nagmamaliw ng pag-ibig. I have drawn you with loving kindness. Okay. Sabi dito, ang pagmamahal kasi ng tao, sa tao tayo, nagmamaliw ba o hindi? Nagwawakas ba o hindi? Wala. Nagwawala? May mga mababalitaan tayo sa TV na sabi doon, may mga mag-nobyo of nobya na sobrang obsessed sa isa't isa. Sobrang pagmamahal daw sa isa't isa. Yung pag kunyari, may tumingin lang doon sa isa, anong ginagawa? Selos. Oh, dahil sa selos, Okay. o pwedeng sinusuntok, ganyan. O, sa ang worst, yung pinakamalala, pinapatay pa. Diba? Nababalitakan natin yun sa TV Patrol, sa 24 Oras. May mga ganong klaseng pagmamahal. Kasi para daw ipapakita nila dun sa isa na, puprotektahan kita kasi mahal kita. Sino tumingin sa'yo? Dedo. Grabe, diba? Ganong pagpapakita ng pagmamahal, parang hindi yata tama. Pero sabi dito, nagmamahal tayong mga tao. Lahat naman tayo. Sinong mahal ng nanay, ang tatay, lahat. Pamilya, o minsan may nililigawan pa tayo, mahal natin. Pero, ang human love, o ang pagmamahal ng isang tao, kabaliktaran ng pagmamahal ng Diyos. Sabi ko nga kanina, kung ang pagmamahal ng Diyos, hindi kumukupas, ang pagmamahal ng tao, di kumukupas. Naniniwala kayo, hindi? Naniniwala? Ano? Hindi kumbinsido? Ayaw? Kasi, tulad nun, isang example, maraming mga tao na sinasabi nila, mahal nila yung partner, mahal nila yung nililigawan nila, mahal nila yung nakita nila dun sa kanto, hiningi nila yung number. Pero, ano naging basihan nung pagmamahal na yun? Ha? Ano naging basihan? Wala, di ba? Pwedeng sabihin na natin, ay, nagkasama kasi kami, 4 years na, gano'n, 5 years na. Pero nung pagka 6 years, wala na. Hindi na sila magkasama. Tulad nung ano yung uso ngayon? Si Jan yung tugo nun. Sino nakakarinig? Yung Miss Universe. Ang tagal na nila nung boyfriend niya. Sabi nila, mahal na mahal. Pinakilala pa dun sa TV, di ba? Yung nanalo siya, tapos sinabi, sinong boyfriend mo? Pagkapakita, mukhang aso pala. Pero mahal niya eh. Di ba? Pero ngayon, nasa na? Nagmaliw yung pagmamahal, hindi. Nagmaliw. So, yun lang ang gusto kong i-ano sa inyo. Contrast talaga ang pagmamahal ng tao sa pagmamahal ng Diyos. Okay. Isang example. Isa pa. Sure, ako, sabi ko sa inyo, sasagutin ko yung sarili. Sariling example. Ako, may girlfriend ako. May girlfriend ako. Pero, aminin ko sa iyo, hindi siya yung unang niligawan ko.
hindi ko magiging example na asawa eh. Kasi wala pa akong asawa. Doon muna ako sa medyo makaka-relate tayong lahat. Yun nga, may girlfriend ako, pero inaamin ko sa inyo, hindi siya yung una. Marami. Hindi naman marami. may ilan lang. May ilan lang. Pag-iwasok ko nga. May ilan lang na, nasabihan ko na, hindi kita iiwan. May ilan lang na sinabihan ko na mahal kita, hindi na yun matatapos. Habang buhay na, hanggang maging matanda na. Pero ako na mismo yung magtatanong sa sarili ko para makita nyo, nasan na yung mga pinangakuan o sinabihan ko nun? Wala. Ako mismo na bilang isang tao na nagmamahal din naman, dahil marunong tayong lahat yan. Pero ako na mismo yung living evidence, yung patotoo na bilang isang tao, may mga pagkakataon talaga na ang pagmamahal natin, hindi natin matatayuan. Amin ba? Hindi natin matatayuan. Yung minsan, may mga pangako pa nga tayong binibitawan na, oh, sweetheart, oh, babe, ano po yung mga tawagan na yan, haliban, paputo ko, sinta, dinuguan. Mga tawagan ngayon eh, no? Na hindi na kita iiwan dahil pumuti na. Di ba may kanta nga? Dahil pumuti na yung buhok. Kahit pumuti na yung buhok, di kita iiwan. Pero nasa na sila ngayon, wala na. Number 2. May tanong ako sa inyo. Lahat to. Sinong nakapagsinungaling na sa inyo? Nakapagsinungaling na. Ito na lang, medyo white, medyo malawak. Sinong nagkamali na? Nagkamali. Nagkamali ako. Maamin ako, nagkamali na ako. Ika, nagkamali ka na? Kahit sabi natin mabigat o malaki, sabi natin, hindi ko natatanungin kung anong pagkakamali. Nagtakaw ka ba? Kahit mo na. Nagnakaw ka ba? Nagsinungaling ka sa nanay mo? Ano ba? Nangako ka, hindi mo tinupad? Ano pa klase? Sabi ng tatay mo, huwag ka umalis ng bahay, tumalong ka naman sa bakod. Ano ba? Di ba? Sino mga nagkamali ulit? Taas na naman. Sabi dito, number 2, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa mga makasalanan. Sino yung makasalanan? Sino yung nagkasala na pala? Bakit pakinggan makasalanan pa? Sino nagkasala na dito? Sino nagkamali na? Taas ang kamay. Hindi lahat. Sabihin, perfecto yung iba. Ayan. Number 2, sabi ko sa inyo kanina, ang pagmamahal ng Diyos para sa mga makasalanan o nagkasala. Ibig sabihin pala, ang pagmamahal ng Diyos na ito na hindi natin maarok kung gaano kabuti, para sa inyo, para sa akin pala yung pagmamahal niyang yan. Sino? Kasi hindi nagtaas na tayo. Di alam nila sarili nila. Lahat naman tayo nagkamali. Di ba? Romans 5:8. Tagalog natin basahin. Meron ba akong Tagalog dito? Ayan. Romans 5:8. Sabi dito, sino may Bible? Romans 5:8. Kaya ka. Sige. Kaya. Para ikaw pa babasahin natin. Baka sabihin kasi nila, gumagawa-gawa lang ako ng istorya dito. Kaya, Roman. 5, nasa yung 8. 8 ba to? Nasa yung 8. Wala. Baka nabura. Ayun, ngunit ha. Pakibasa. Sabi kasi nila nagawa ko storya. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na namamatay si Kristo para sa atin. Tayo'y makasalanan pa. Basahin ko ulit ha. Dito naman sa akin. Sa'yo ba yan? Sa'yo? O sige, okay lang yan. Babasahin ko dito sa akin ha. Sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos, pakinggan natin, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Malinaw? Malabo. Malinaw, di ba? Ulitin ko, baka hindi nag-sink in sa atin. Ngunit ipinadama ng Diyos
ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen? Ganito. Illustration, example. Siyempre, may mga tatay naman tayo, no? Sino nga mga napagalitan na dito? Okay, ito lang yung tanong ko. Sino dito yung pinagalitan kasi, hindi naman, late lang umuwi? Sabi ng tatay mo, umuwi ka ng alas 7, umuwi ka alas 12, mga ganun lang. Meron. Sino dito yung, nagkasala o nagkamali na hindi naman ganun kabigat? Yung feeling mo hindi ganun kabigat. Pinagalitan ka ng tatay mo, okay lang. Sino naman dito yung nagkamali o nagkasala sa tatay o nanay mo, matindi? Bago ko isunod yan, mag-example ako. Okay. Ako kasi, pinalaki na talaga ako na ang pamilya ko, Kristiyano. Baka kasi sabihin nyo, bias tayo dito. Para magiging pantay tayo. Sabi ko nga, yun nga, nanay at tatay ko, Kristiyano na. Hindi pa ako pinapanganak yung tatay ko sa Saudi. Christian na, day by day. Pag uwi ng tatay ko dito, may church na sa Carmona. Parang hindi na magkakamali, no? Parang hindi na magkakasala. Bakit? Ginabayan ka na ng magulang mo. Nanay at tatay mo, parehong Kristiyano. Minsan pinapalo. Pero hindi ka binubugbog. Tapos, busog na busog ka sa salita ng Diyos. Bakit? Linggo, hindi pwedeng absent ka sa church. Bakit? Galing ka sa nanay at tatay mo. Pag umabsent ka, sila nandun. Ikaw, hindi. Pag uwi nun, sasabihan ka, bakit wala ka sa church? Tapos, hanggang sa, si Brother John, nakikita na ako niyan, maliit pa ako. Pero mataba na ako na, Brother John. Ayan. Hanggang sa, syempre, hanggang paglaki, andito pa rin, hindi ko binibitawan kung ano talaga yung naging, kung ano yung pinamulat sa akin ng magulang ko na sigurado naman ako tama. Amen ba? Hanggang sa, maraming pagkakamali, pero isa lang sabihin ko. College ako, may mga pagkakataon, syempre, private yung eskwelahan, magbabayad kang malaki, di ba? Libo yung tuition, syempre. So, may mga pagkakataon na bilang tao, nagkakamali nga ako, hindi ko na ibayad. Pinaganda ko pa, no? Hindi ko pinabayad. Oo, grabe, no? Simula bata ka, Kristiyano. Ako yun, Kristiyano ako. Tapos, grabe, ganun. Grabe yung malaking pagkakamali para sa akin. Malaking kasalanan para sa akin. Pero nung mga bata-bata pa ako, may mga pagkakamali na, hindi ako umuwi ng maaga, may mga pagkakamali nakabasag lang ako ng plato, mga pagkakamali hindi ko lang inubos yung pinapakain sa akin, pero hindi naman halata, ubos lagi. Okay lang, pag nagaling sa akin yung nanay o yung tatay ko, pagdating ng umaga, wala, makapal pa rin mukha ko. Diba? Pagka may inutos sa akin, di ko pa rin gagawin. Tigas ng mukha ko, no? Pero pag meron tayong pagkakamali o kasalanan na medyo mabigat, di ba parang nakakahiya? Yung tipong, kung ano na lang yung pwede mong gawin tama sa bahay, gagawin mo na lang. Kahit hindi mo trabaho maghugas ng plato kasi may katulong kayo, maghugas ka na lang. Kahit na hindi mo trabaho magwalis ng bahay nyo, pero dahil nga, ang laki nung naging kasalanan mo, gagawin mo. Yung tipong dati, pag nakikita mo yung tatay mong nagtatanim o kaya nagdidilig, kasi tatay ko nagdidilig lagi yun eh. Hindi ko tinutulungan. Bang init-init eh. Pero pag may ginawa kang kasalanan, alam mo yun, grabe yung pagpupursige mo na hindi naman matakban, pero kahit papano, makagawa ka ng magandang bagay dun sa nagawa mo ng mali. Amen ba? Naintindihan ako? Amen. Ganun din sa atin, bilang mga makasalanan, ang paniniwala ko dito, kung ano yung, although patay-patay na naman pagmamahal sa atin ng Diyos, walang favoritism, walang hindi mahal, patay-patay tayo mga Kristiyano. Pero, sa pagbabalik ng pagmamahal na i-express natin sa Panginoon, kung sino yung may naging mabigat na nakaraan, may pinaghugutan talaga yung tipong dating drug addict, dating kriminal, dating pumatay ng tao. Pag nakita mo yan sa church, grabe rin yung pagmamahal na ipapakita niya sa Panginoon. Hangga? Pero ba ditong grabe yung napagdaanan, kaya ngayon grabe din yung pagmamahal niya sa Diyos? O hindi pasok tulan? Meron din naman dito na, tulad ko, dati, pinapatugtog ako sa church, kaya tutugtog ako ngayon. Kasi bumili ng drums in church, walang magsa-drums, kaya ako na lang nag-drums. Pero para sa akin, pag pupunta ako sa church, anong dahilan ko lang?
Wala, kasi nakasanayan ko na, nung bata ako, nakasanayan ko na pag Sunday, pumunta ako sa church. Nakasanayan ko na lang na pagka Sunday, kailangan ko pumunta kasi andun yung magulang ko, andun yung mga kapatid ko, andun yung pamilya ko. Wala, no choice. Diba? Ako pa yung no choice, ha? Hindi, no? Ako pa yung no choice. Pero ngayon na may sarili na akong pag-iisip, may sarili na akong desisyon na tinatayuan sa buhay, may sarili na akong mga pinagdaanan na sa tingin ko naman para sa akin, medyo mabigat. Hindi pala no choice yung pagbabalik ng pagmamahal natin sa Panginoon. Bakit? Kasi, di ba siya naman yung unang nagmahal sa atin? Na tipong, hindi ka pa nga buhay, pero may plano ng maganda agad sa'yo ang Diyos na ito. Hindi ka pa man buhay, pero yung ginawa niya sa krus noong 2,000 years ago, ay ginawa niya sa krus ng Kalbaryo sa Israel noong 2,000 years ago, para sa'yo na. Imagine, hindi ka pa buhay, mahal ka na ng Diyos na ito, tapos alam naman ng Diyos na ito na pag nabuhay ka, magkakamali ka lang. Alam naman ng Diyos na ito na pag nabuhay ka, hindi, ikakahiya mo lang naman siya. Alam ng Diyos na ito na pag nabuhay ka, wala, hindi mo rin naman siya kikilalain, pero yung ginawa niya sa krus para sa iyo pa rin pala. Tindi, no? Palakpakan na natin ang Panginoon. Grabe na ito. John 15:13. Sabi doon, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Okay, didiinan ko tong kaibigan na to. Kanina sabi ko sa inyo, yung number 2, para kanino yung pagmamahal ng Diyos na ito? Para sa mga makasalanan. Para sa mga makasalanan, tandaan natin yan. Tapos, anong ginawa ni Kristo sa krus? Nag-alay ng ano? Dasal lang ba? Nag-alay ng ano? Blood compact lang ba? Anong inalay niya? Buhay. Buhay. Okay. Sabi doon yung John 15:13, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay. Yun yung ginawa ni Kristo. Para sa kanyang mga kaibigan. Okay, sabi kanina dito, medyo magulo Medyo magulo. Pero papalinawin natin. Sabi doon, para sa mga kasalanan yung pagmamahal ng Diyos na ito. Amen ba? Isang side. Tapos, inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa mga kaibigan. Kaibigan, makasalanan. Get? Sabihin, kunyari tayo, pag meron tayong tropa na, alam mo yun, araw-araw na lang gumagawa ng kasalanan sa atin. Araw-araw na lang, yung tipong, nakaranas ako yung yung dilag-lag ako Yung, wala naman akong ginagawang masama, ako pa rin yung masama. Nakaranas akong ganyan. May nakaranas ba dito yan? Na, okay, sabihin na natin, may dadayuhin kayo. Kaya sabihin na natin, may susugurin kayo, ganyan. Pero kayo, as tropa, pagdating nyo doon, na nag-usap kayo na sama-sama tayo kahit anong mangyari, pagdating doon, iniiwang ka. Soli mo na lang lahat. Anong gagawin ko? Ganun. Pero ang Kristong ito, sabi dito, nag-alay ng kanyang buhay para sa mga kaibigan. Tapos, yung mga kaibigan nito, ay mga kaibigan na to, kinlassify o binibigay sa, sinners. Imagine, sabi ko nga sa inyo kanina, grabe naman yung Jesus na ito, na hindi ka pa nga buhay, na alam naman niyang magkakamali ka, pero para sa iyo, yung ginawa niya. Tapos, alam naman niya na wala ka namang gagawin tama para sa kanya, tinuturing ka pa rin niyang kaibigan. Grabe naman. Anong klaseng pagmamahal to na kahit napakadumi na natin sa tingin niya, o sa paningin natin sa sarili natin, kahit napakadumi na ng mga ginagawa natin sa Kristong ito, tinuturing pa rin tayong kaibigan. Confusing para sa iba, hindi natin pwedeng paniwalaan para sa iba. Pero, know your Bible, yun yung nilagay at yun yung sinasabi dito. Wala akong ginagawang inventong kwento, pero mismo sabi dito, ikaw na makasalanan, ako na ang daming ginawang mali sa Kristong ito, tinuturing pa rin na tayong kaibigan. Amen ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Medyo mabilis ba? Medyo mabigat ba? Nagkakaintindihan? Magkaroon sana tayo ng realization o ng pag-iisip na kung saan, oo nga naman, grabe naman yung Kristong ito na kahit kailan, hindi ako binitawan, hindi ako tinalikuran. Pero ako, bilang tao, para sa akin wala siyang kwenta. Na ako, bilang tao,
pinapahayag na sa akin o pinapakita na sa akin kung gaano ako kamahal ng Kristong ito. Para sa akin, wala pa rin kwenta para sa akin. Walang saysay para sa akin. Aksayahin ko na lang yung buhay ko para sa mga walang kwentang bagay kasi para sa pagmamahalin yung Diyos na ito, una nagmahal sa akin, gano'n yung para sa akin. Mabigat, pasensya na. Sabi nga ng isang pastor, ngayon lang to masakit. Kaysa naman tustahin kayo sa impyerno habang buhay, ngayon lang to masakit. Pagkatapos nun, saya na. Amen ba? Ngayon lang to, medyo tinatamaan tayo. Ngayon lang to. Ngayon lang. After na to, magiging maayos na kasi yung katayuan natin sa harapan ng Diyos. Hindi na tayo magbubulid pa ng ating mga buhay doon sa walang hanggang apoy ng impyerno. Ano mas gugustuhin nyo? Yung hanggang ngayong gabi lang medyo masakit? O yung tipong pag namatay ka na, akala mo pahinga, pero umpisa pa lang pala yun ang pagsusunog sa'yo. Diba? Kasi pinipresent na sa'yo yung pagmamahal ng Diyos na ito, magre-reply ka na lang, o magre-respond ka na lang, di mo pag ginawa, yan tuloy, nasunog ka. Yan tuloy, kinain ka ng uod. Diba? Napakadali na lang, magre-respond ka na lang, papakinggan na lang natin at nanamnamin kung gaano tayo kamahal ng Diyos na ito. Diba? Na una namang nagmahal sa atin, yun lang ang gagawin natin. Namnamin lang natin habang binubulay-bulay natin, hinihimay-himay natin kung gaano katindi yung pagmamahal ng Diyos na ito sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, pangatlo. Ang pagmamahal ng Diyos ay matindi. Sabi dito, matindi. Sa 1 John 3:1, pumalakpak nga po mga inaantok na. Maraming inaantok. Pumalakpak po ang mga anak ng Diyos. 1 John 3:1, sabi po dito, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Sabi sa Bible, ang representation ng sanlibutan, sin. Ano yung Tagalog ng sin? Kasalanan. No, sin? Ang representation o ang illustration ng mundo ay mga makasalanan. Bakit? Kunyari, ganito. Ang tawag doon, anong kulay ng tubig sa imbornal? Black. Anong kulay ng tubig na mineral water? Clear lang. Sabi mo ba para medyo, layman's lang. Okay. Pag ang, tawag doon, pag yung onti lang na galing sa imbornal na tubig, o sabihin natin isang tabo, tapos isama natin doon sa isang baldeng mineral water, anong mangyayari doon sa mineral water? Dudumi. Naniniwala? Hindi. Gagawin mo ba natin? O ganito na lang. Pag ikaw nagtimpla ng juice na kulay orange, diba? Nilagay mo sa tubig na clear lang, puti lang ang kulay, anong mangyayari doon sa tubig? Magiging clear pa rin ba? Magiging orange na, mahahawa na. Same goes dito. Pag tayo kasi nasa sanlibutan at masyado tayong exposed sa sanlibutan, kahit sa tingin mo, napakalinis mo, wala ka namang ginagawang pagkakamali, mamamansyahan at mamamansyahan ka pa rin. Kung ikaw, nakaputi, tapos maglakad ka sa putikan o gumapang ka sa putikan, pag gumapang ka ba doon, pag tayo mo, maputi pa rin yung damit mo? Kahit nasabihin mo, hindi naman ako kumain ng putik, gumapang lang naman ako eh. Pero nasan yung putik? Nasa damit mo na. Parang ganito, may isang tuwalya. Pag ang tuwalya, binabad mo sa, tawag dyan? Hindi naman. Sa balde, pag tinaas mo yun, ano yung tutulo? Tubig pa rin. Amen ba? Pag yung isang tuwalya, nilagay mo dun sa, sabihin natin, sa imbornal nga, madumi yung tubig. Tapos, pag angat mo, malinis ba yung tubig pag angat? O yung tubig imbornal pa rin? Tubig imbornal pa rin. Yun yung sinasabi ko dito, na pag tayo masyadong exposed, lagi na lang inuubos natin yung oras natin sa mundo na wala namang kabuluhan. Kahit na gaano kalinis ang tingin natin sa sarili natin, madudumihan tayo. Pero good news. Good news yun. Good news to.
Kasi sabi, ano yung number 2 kanina? Para sa mga marurumi, para sa mga makasalanan, yung pagmamahal ng Diyos na ito. Pag minahal ka ng Diyos na ito, may mahal ka naman talaga, at nag-respond ka sa pagmamahal na ito, good news kasi kahit gaano ka karumi, kaya-kaya ng Diyos na itong linisin ka. Parang isang aso na lang na, sabi natin, isang linggong di naligo, isang linggong nasa arawan, lahat ng alikabok nasa kanya, tapos nung nakita siya ulit ng amo niya, at pinaliguan ulit, malinis na. Ganun lang kasimple yung illustration. Palakpakan natin si Lord. Ayan. God's love is great. Sabi ito, how great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Pinamumukha sa atin talaga. Yung sinutoplak na sa atin na mahal talaga tayo ng Diyos na ito. Tapos, sabi dito, na tayo ay para tawaging mga anak ng Diyos. And that is what you are. Tayo talaga yon. Pag ikaw anak ng Diyos, nananatili ka ba sa pagkakasala? Wala, hindi makasagot. Pag ikaw ba nilagyan ng tatak na anak ng Diyos, ikaw ba makasalanan pa? Hindi na. Nagkakamali, siguro pwede pa. Pero makasalanan, hindi na. Parang ganito lang. Pag ikaw ba tinatakan ng original, matatawag ka pa ba peke? Sina, pag ikaw tinatakan na made in US, original, matatawag ka pa ba class A na nabibili sa CMA, sa Petron? Hindi na, di ba? Original ka. Same goes with this. Yung pagmamahal ng Diyos na ito, mananatili or magiging isang tatak sa atin, sa kasama, or yung Holy Spirit mismo, yung kasi yung tatak. Pag meron tayo nito, bunga ng pagmamahal natin sa Diyos, considered na tayong anak niya. Hindi na dapat tayo namumuhay sa pagkakasala, hindi na dapat natin sinasadya yung mga dating kasalanan na ginagawa natin, di ba? Hindi na dapat tayo napapakinggan ng mga maling salita. Hindi na dapat tayo gumagawa ng mga bagay na alam naman natin na mali. Hindi na dapat tayo yung nagdadala sa mga kaibigan natin sa kamalian, bagkus tayo yung magiging ilaw sa madilim na mundong ito. Amen ba? Kumbinsido ba? Pumalakpak ang mga kumbinsido. Malapit na ako natapos. Malapit na ako. Nakakantawag yun, bahala. Warning sa atin, nakakabahala na maraming mga pamilya na nagkakawatak. Meron ba ditong bunga ng hiwalay si nanay, si tatay? Wala naman. Meron ba dito? Wala. Buti naman. Praise the Lord. Marami. O may mga kilala tayo na hiwalay yung nanay tatay nila. Okay, ako rin. Meron. Na nakakabahala kasi, kumbaga sabihin na natin, para sa mga kabataan baka hindi ako maintindihan ng medyo matatanda. Parang yung mga kaibigan nating medyo tagilid. Na sinasabi natin, ano naman ito? Ba't ang dami namin lang ngayon? Hindi naman nanganganak. Diba? Same goes dun sa mga pamilyang sira. Hindi naman sinusuportahan ng gobyerno, hindi naman sinasabi sa TV na kayo mong lahat ay ina-advise na magkaroon ng broken family. Wala. Pero dumadami. Nakakabahala, diba? At ano yung nakakabahala palalo dito? Yung mga anak na bunga nga ng broken family na yun. Bakit? Kasi hindi nila, wala silang magandang paningin sa pagmamahalan. Wala silang magandang basihan o standard ng pagmamahalan. Bakit? Mismo sa bahay nila, hindi nila alam na ang pagmamahalan pala ay yung pagsasama ng nanay tatay. Bakit? Kasi imbis na magmahalan sila, anong pinairal? Siguro yung issue nila dati. Anong pinairal na kasi may third party, mas mahal ko na yun. Kahit una kitang minahal, di na kita mahal. Ganun. Yun yung nagiging nakikita ng mga kabataan. Kaya dumadami. Pero ang Diyos na ito, sabi ko nga sa inyo kanina, ang tunay na author ng pagmamahal, biglang sinasabi at pinapakita niya na pag ikaw ang nagmahal, o pag siya kasi nagmahal, everlasting, sana naman, sabi niya, sana naman, yun yung gawin nating modelo. Yung Diyos na ito na unang nagmahal sa atin, gawin nating modelo na pag tayo nagmahal, tayuan natin. Na pag tayo nangako at nagbigay ng salita na mahal na mahal kita, hindi kita iiwan, gawin sana natin. Tayuan sana natin. Panghuli, ang pagmamahal ng Diyos na ito hindi nagbabago. Kasunod dun sa isa kanina na nagsasabi nga tayo na hindi natin iiwan, hindi natin pababayaan,
bibigay natin ng lahat, pero hindi naman natin nagawa. Ako, nangyari sa akin yun. May mga nasabihan ako, lalaki ako eh. May mga nasabihan ako ng gano'n, hindi ko natayuan. May mga nakilala rin tayo, o may mga may edad na tayong mga kilala na makakapagsabi na minsan rin sila na nagsabi ng gano'n na hindi na magbabago ang pagmamahal ko sa'yo, pero hindi na sila magkasama ngayon. Pero ang Diyos na ito, pinapakita sa atin na kahit kailan hindi magmamaliw yung pagmamahal niya sa'yo, sa akin. Kahit kailan hindi magbabago yung pagmamahal niya sa'yo, sa akin. Hindi kukupas yung pagmamahal niya para sa'yo, para sa akin. At mas lalong hindi mawawala yung pagmamahal niyang yun para dun sa mga taong nasa labas. Sa mundo. Sabi ko nga sa inyo, illustration ng mundong ito, sin, makasalanan. So, yung pagmamahal na ito ng Diyos na unang binigay sa atin, i-spread out natin, ipakalat naman natin sa mga kaibigan natin na huwag pakita natin na hindi tayo magbubulit sa kanila sa kasalanan. Hindi tayo yung magtutulak sa kanila na gumawa ng mali. Sabi sa Biblia, ipakita ninyo yung pagmamahal na una kong binigay sa inyo kasi yun yung magpapakita kung sino talaga yung tunay na sa akin, yung true disciple, sabi dun sa Bible. So kung tayo, inaangkin natin na mahal tayo ng Diyos at minamahal natin ang Diyos na ito, pakita natin, let's spread out yung pagmamahal na ito, lalong-lalo dun sa labas. Kanina, bago tayo mag-start, akala natin, unti lang tayo. Akala natin, iilan lang tayo. Yung, although sabihin natin, nagsasayawan tayo, umaaway tayo, pero at some point, at some part in our hearts, nararamdaman natin ang kulang. Ang sarap sana kung madami kami. Nasa na si brother ganito, nasa na si sister ganito. Hindi po, ang saya ng awitan natin, pero may nararamdaman ka pa rin, kulang. That's the love of God na nasa sa'yo na. Passion for lost souls. God is love. Sabi nga, di ba, na ang unang, ang pinaka-importante sa lahat ng utos, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Diba? Pangalawa, love your neighbors as you love yourself. So, kung mahal talaga natin ang Panginoon, pakita natin at let's spread out this love. John 13:1, di nagbabagong pagmahal ng Panginoon, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Kahit na may mga maririnig tayo sa bahay na, alam mo, praise the Lord, pupunta ka pang Monte Carlo, dito ka nilang tulungan mo ako. O kaya, ano pare, saan ka ba? Huwag ka na pumunta doon. Hanggang gabi na dito. Hindi, babalik na lang ako. Excuse me, no? Pero sabi dito, kahit na anong hirap, kahit anong trouble, kahit na anong udyok, kahit na anong tulak sa atin, na anong hila sa atin, ng mga kaibigan natin, ng mga kakilala natin, na hindi natin kasama sa Panginoon, tayuan natin at kasi hindi na naman tayo mahihiwalay talaga sa pagmamahal ng Diyos na ito. Ano na lang kailangan natin gawin? Tayuan na lang natin. Panindigan na lang natin. Pakita na lang natin sa kanya na, Brad, pare, tama itong ginagawa ko. Imbis na ikaw yung mahatak sa kamalian, tayo maghatak sa kanila sa kabutihan. Nagkakaintindihan po? Pakpakan natin ang Panginoon. Bilang panghuli, Jude 21, sabi dito, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord to bring you to eternal life. So, habang nandito tayo sa mundong ito, sabi ko nga, tayuan lang natin yung pagmamahal na ito. Kahit habang nandito tayo sa mundong ito, tayuan lang natin yung pag-aantay natin hanggang dalhin tayo ng Kristo, ni Jesus Christ, at sunduin tayo ulit, dalhin tayo sa eternal life. Huwag sana tayong bibitaw. Sana, kung sino yung katabi mo, tapikin mo na, pare, walang iwanan. Pare, magpatuloy ka lang. Medyo nakukornihan ka ba? Kaya natin to. Mahal tayo ng Diyos eh. We can endure everything, every hardships, every trouble. Tayo po ito ngayon.
Yan, bilang pagkatapos, hayaan niyo po na pangunahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Panalangin na kung saan pagpapakita o pagtatayo dun sa pagmamahal na inaalay namin sa Panginoon. Karapat dapat naman siyang pag-alaya ng pagmamahal namin ba? Dahil siya naman ay unang nagmahal sa atin. Ibo, tayo po yung muko, tayo po yung tumikip. Diyos Amang nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito na dinako mo po ang aming mga paa, dinako mo po ang aming mga sarili sa lugar na ito. Alam ko, Panginoon, na hindi ito isang aksidente. Salamat, O Diyos, dahil nalaman kong Ikaw ay tunay na nagmamahal sa akin. Ikaw ay nagmamahal na hindi nagbabago. Ikaw ay nagmamahal na hindi kumukupas. Ikaw ay nagmamahal na kahit kailan may assurance akong hindi mo ako iiwan. May assurance ako na hindi mo aalisin sa akin yung pagmamahal na ito. Salamat, Panginoon. Grabe ang pagmamahal mo ito. Nung ako'y makasalanan pa, mas lalo mo akong minahal. Salamat dahil ako'y hinamo mo sa pagkakasala. Salamat dahil sa aking karumihan, ako'y iyong nilinis. Salamat dahil sa lahat ng pagkakamali kong ginawa sa iyo, nananatili ka pa rin tapat sa aking buhay. Salamat, Panginoon. Una mo akong minahal dahil dito, hindi ko naaalisin ang pagmamahal mo sa iyo. Tatayo ako, Panginoon, ang pagmamahal na ito, na kahit may mga udyok ng mga kaibigan ko, ng mga kabarkada ko, na alam ko mali, tatayo ako ang pagmamahal mo na nagdadala sa akin sa tama. Salamat, Diyos. Salamat, Diyos Ama. Salamat, Panginoon. Tunay kang dakila, tunay kang mahal-mahal. Salamat sa iyo. Sabihin natin ang Panginoon. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Ligtas ng sa'yo ay naloob. Dahil sa'yo aming pagmamahal. Ako ay nangkot sa kasalanan. Sasabahin kita at pupurihin ka. Ilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, aking tataan. Panginoong Jesus, aming Diyos, alay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, aking tataan. Panginoong Jesus, aming Diyos, inaalay sa'yo aming lakas. Gawin natin ito bilang isang panalangin. Ikaw ang hari. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, aking tataan. Panginoong Jesus, aming Diyos, alay sa'yo aming lakas. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos Ama, sa pagmamahal. Salamat, Diyos. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw, hindi nagwawakas. Tatayo ako, Panginoon, ang iyong pagmamahal na ito. Ipapakalat ko ito na will spread out the love na ang iyong inalay sa akin. Marami akong mga kilala, marami akong mga kaibigan na
nangangailangan, nakikita ko nangangailangan ng pagmamahal na ito. Hindi ako mahihiya. Sabihin sa kanila may nagmamahal sa kanila. Hindi ako mahihiya na magsasabi sa kanila may isang Diyos na nasa langit. Kahit kailan, sa kabila ng mga kabiguan sa buhay, sa kabila ng mga problema, troubles, nasabihin namin wala ng pag-asa, may Diyos palang mag-aayos ng aming mga buhay na ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa gabing ito, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Ikaw po, Panginoon, ang mamuna. Ikaw po ang mag-guide sa amin, sa aming pag-uwi, sa aming pagtulog, Panginoon. Bigyan mo po kami ng sapat na pamamahinga para sa araw ng bukas. Kami magsasaya, Panginoon. Kami magse-celebrate ng iyong pagre-redeem, pagliligtas, pagbabawi mo sa amin mula sa kasalanan at karumihan. Lord God, mahal na mahal ka namin. Salamat sa iyong pagmamahal. Amen.